Tumunog ang luma at medyo basag na screen ng cellphone ni Leah. Isang pamilyar na numero ang lumitaw kumukurap na tila isang babala. Ang kapatid niyang si Leo, humigpit ang kapit niya sa laylayan ng kanyang kupasing bestida, ang kaisa-isang disenteng damit na isinuot niya para sa biyahe papuntang Maynila. Puno ng kaba at kaunting pag-asa ang kanyang dibdib, ngunit ang tunog ng ringtone ay tila may dalang malamig na hangin. "Hello, Leo." Sagot niya pilit pinapasigla ang boses na nanginginig. "Ate." Garalgal at basag ang boses sa kabilang linya, halatang kagagaling lang sa pag-iyak. "Si nanay. Sinugod na naman sa ospital kaninang umaga. Sabi ng doktor kailangan na daw operahan sa lalong madaling panahon. Critical daw ang lagay niya, ate." Bawat salita ni Leo ay parang malalaking bato na sunod-sunod na bumabagsak sa kanyang balikat. Ramdam niya ang pagbigat ng hangin sa kanyang paligid, ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay na kanina lang ay pinagpapawisan. Ang kaunting pag-asang bitbit niya ay biglang naglaho, pinalitan ng pamilyar na bigat ng kawalan ng pag-asa. Magkano daw ang kailangan?" tanong niya. Halos pabulong kahit alam niyang ang sagot ay isang numerong dudurog sa kanya. Huminto saglit si Leo, tila nag-iipon ng lakas. 200,000, ate. Para sa operasyon pa lang yon. Paano na tayo? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Napapikit ng mariin si Leah. 200,000. Isang bundok na imposibleng akyatin. Ang lahat ng naipon niya mula sa mga kung ano-anong trabaho sa probinsya ay naipadala na niya para sa mga gamot at paunang bayad sa ospital. Wala nang natira. Napadilat siya at napatingin sa naglalakihang bakal na gate sa kanyang harapan na may nakaukit na gintong mga letrang DE Villa Residence. Ito na ang huling barahan niya. Ang huling pag-asa. "Huwag kang mag-alala, Leo." Sabi niya, pinipiga ang bawat katiting ng tapang sa kanyang dibdib, kahit na ang totoo ay gusto na niyang mapaluhod at umiyak. "Gagawa ako ng paraan. Kakausapin ko ang mga bago kong amo. Baka pwede akong umutang o mag-advance. Magdasal ka lang dyan. Huwag mong pababayaan si nanay." Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim. Ang hangin ng Maynila ay mainit at mabigat, puno ng polusyon, ngunit kailangan niyang sipsipin ito, kailangan niya ng lakas. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata, at buong tapang na pinindot ang intercom. Isang malamig at halos robotikong boses ng babae ang sumagot. "Yes, ako po si Leah, yung bagong hire po." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at ang dambuhalang gate ay dahan-dahang bumukas, tila isang bibig ng isang halimaw na bakal na handa siyang lamunin ng buo. Ang mansyon ng mga De Villa sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang ay hindi lang basta malaki. Ito ay isang monumento ng karangyaan na ngayon lang nakita ni Leah sa tanang buhay niya. Ang malawak at perpektong pagkakagupit na hardin ay may kumikinang na swimming pool sa gitna. Ang daanan ng sasakyan ay gawa sa cobblestones at ang mismong bahay na may matataas na haligi at malalaking bintanang salamin ay parang isang palasyo mula sa ibang bansa. Sinalubong siya sa pintuan ng isang babaeng nasa mga 60 anyos, may malumanay na mukha at nakangiti ng mainit. Ang nangiting iyon ay tila isang maliit na isla sa gitna ng dagat ng panlalamig na nararamdaman ni Leah. "Ikaw ba si Leah?" tanong ng babae. "Ako si Rosario, pero Manang Rosa na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang head cook dito." Leah po, at magalang niyang sagot, bahagyang yumuko. Gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. "Halika, iha. Hinihintay ka na ni Ma'am Angela sa sala." Habang naglalakad sila sa pasilyo na puno ng mga mamahaling painting sa dingding at mga antigong vase sa mga mesita, hindi maiwasan ni Leah na maalala ang dati nilang buhay sa probinsya. Dati sila ang isa sa mga kinikilalang pamilya. May-ari ng malawak na lupain at isang matagumpay na negosyo. Ngunit dahil sa isang masamang desisyon sa negosyo at panloloko ng isang pinagkakatiwalaang kasosyo,
Nawala ang lahat sa isang iglap. Ang ama niya na hindi kinaya ang pagkatalo ay pumanaw dahil sa atake sa puso. Ang ina naman niya ay nagsimulang magkasakit dahil sa matinding depression. Siya na dating may pangarap, maging isang guro at nasa 2nd taon na sa kolehiyo, ay napilitang tumigil sa pag-aaral at mamasukan para lang may maipantusto sa pamilya at sa pagpapagamot ng ina. Pumasok sila sa isang sala na mas malaki pa sa buong bahay nila noon sa probinsya. Nakaupo sa isang puting-puting sofa na tila natatakot siyang madumihan ang isang babaeng napakaganda. Si Angela de Villa, balot sa isang mamahaling silk dress na kulay krema, perpekto ang pagkaka-makeup at ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "So you're Leah?" sabi ni Angela, hindi man lang bahagyang ngumiti. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin mula sa sentralisadong aircon. "Manang Rosa, iwan mo na kami." Tumango si Manang Rosa at bago tuluyang umalis, ay pasimpleng tinapik ang likod ni Leah isang maliit na kilos na nagsasabing, "Kaya mo yan." "Nakalagay sa biodata mo, 2nd year college ka, bago ka tumigil?" Tanong ni Angela, binabasa ang isang papel na hawak niya. "Anong kurso?" "Education po, ma'am." Sagot ni Leah, pinapanatiling nakayuko ang ulo. "Sayang naman," sabi ni Angela, ngunit ang tono niya ay hindi nagpapakita ng anumang panghihinayang bagkus ay may halong pangmamaliit. "Well, hindi mo kakailanganin ang pinag-aralan mo dito. Ang kailangan ko ay isang taong masipag masunurin at higit sa lahat, marunong lumugar." Tumagos ang huling mga salita sa puso ni Leah. "Opo ma'am, naiintindihan ko po." "Good. Ayoko sa lahat yung pakialamera at chismosa. Your job is to clean and to be invisible." "Malinaw." "Malinaw po," pilit na sagot ni Leah, nilulunok ang namumuong bara sa kanyang lalamunan. Biglang may pumasok na batang babae mula sa malaking hagdanan. Mga 10 taong gulang ito, may hawak na libro, at sa mga mata niya ay bakas ang kalungkutan. "Mommy, can you read this to me?" "Mia, can't you see I'm busy?" Irritabling sagot ni Angela. Hindi man lang tinapunan ng tingin ng anak. "Go to your room." "At iyan ba ang bagong katulong mukha siyang..." Hindi tinapos ni Angela ang sasabihin, ngunit ang pagkunot ng kanyang noo at ang pag-ikot ng kanyang mga mata ay sapat na para maramdaman ni Leah ang matinding insulto. Yumuko lang si Leah, ayaw ipakita ang sakit sa kanyang mukha. Ang batang si Mia ay napatingin sa kanya, isang kislap ng kuryosidad ang dumaan sa mga mata nito bago malungkot na tumalikod at walang imik na umakyat pabalik sa hagdan. "Sige naman ang Rosa," sigaw ni Angela. "Ipakita mo na sa kanya ang kwarto niya at pagkatapos ipaumpisa mo na siya sa trabaho. Simulan mo doon sa collection ng mga glass figurines ko sa library at siguraduhin mong hindi niya mababasag ang kahit isa doon. Bawat isa dyan ay mas mahal pa sa buong pagkatao niya." Narinig ni Leah ang bawat salita. Bawat isa ay tumarak sa kanyang dibdib. Pero nilunok niya ang lahat ng sakit at kahihiyan. Kailangan niya ang trabahong ito para sa nanay niya. Para sa 200,000 pesos, dinala siya ni Manang Rosa sa isang maliit pero malinis na kwarto sa likod ng mansyon sa tinatawag na servants' quarters. "Pagpasensyahan mo na, si Ma'am Iha." Bulong ng matanda nang sila na lang. "Mabait naman yan minsan lang. May sariling mundo." Hindi na sumagot si Leah. Nagbihis siya ng unipormeng kulay abo at nagtungo sa library. Doon tumambad sa kanya ang isang dambuhalang cabinet na gawa sa salamin puno ng daan-daang babasaging pigurin, mga maliliit na hayop, mga mananayaw na balerina, mga bulaklak. Lahat ay mukhang napakasilan at kumikinang sa ilalim ng ilaw. Walang anumang instruksyon kung paano ito lilinisin. Ito ang unang pagsubok sa kanya. Maingat niyang kinuha ang bawat isa
Pinupunasan ng malambot na basahan na may kasamang pag-iingat at ibinabalik sa eksaktong pwesto nito. Inabot siya ng halos 3 oras. Pagod at gutom, pero nakahinga siya ng maluwag nang matapos niya ito nang walang kahit isang gasgas o basag. Gabi na nang matapos ang lahat ng kanyang mga gawain para sa araw na yon. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Iniisip ang kalagayan ng kanyang ina. Papunta na sana siya sa kanyang silid para magpahinga nang mapadaan siya sa sala. Nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng isang opisina at narinig niya ang boses ni Angela, galit na nakikipag-usap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, pero malakas at matinis ang boses nito. Mailang beses ko bang sasabihin sa inyo? Wala akong extra na pera ngayon. Kakabili ko lang ng bagong sasakyan. At saka, may party pa kaming pupuntahan ni Mark. Huwag niyo akong laging tinatawag para lang humingi ng pera. Parang hindi niyo naiintindihan ang hirap ng buhay ko dito. Napatigil si Leah sa dilim ng pasilyo. Ang babaeng bumili lang ng bagong sasakyan na nakatira sa ganitong klaseng palasyo ay nagsasabing mahirap ang buhay niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leah. Magkaiba talaga ang kahulugan ng mahirap sa kanilang dalawang magkaibang mundo. Dahan-dahan siyang lumayo, ayaw niyang mahuli. Habang nakahiga sa kanyang maliit na kama, yakap ang cellphone na naglalaman ng mga mensahe ng kanyang kapatid na intindihan niya ang kanyang kalalagayan. Dito sa bahay na ito, ang pera at kapangyarihan ang hari. At siya na walang kahit na ano, sa mga yon, ay kailangang matutong maging isang anino, isang alipin, para lang mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang pinakamamahal niyang ina. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat, titiisin niya ang lahat. 1 linggo na ang lumipas. Para kay Leah, ang bawat araw sa mansyon ng mga De Villa ay isang ehersisyo ng pagiging invisible. Natutunan niyang kumilos na parang isang anino, mabilis tahimik at halos hindi napapansin. Gumigising siya bago pa man tumilaok ang mga manok sa mga karatig bahay at natutulog lamang kapag ang buong kabahayan ay nahihimbing na sa katahimikan. Ang bawat sulok ng bahay ay kabisado na ng kanyang mga kamay, ang kintab ng marmol sa sahig, ang gaspang ng antigong kahoy sa mga muebles, ang lamig ng bakal sa mga hawakan ng pinto. Naging rutina na niya ang lahat. Si Angela ay nanatiling malamig at malayo isang reyna sa kanyang palasyo na tinitingnan ang lahat mula sa itaas. Ang mga utos ay ibinibigay na parang walang emosyon. At ang bawat kilos ni Leah ay tinititigan na, para bang naghahanap ng kahit na pinakamaliit na pagkakamali. Pero si Leah, dala ng imahe ng kanyang ina, sa isipan ay naging perpekto sa kanyang trabaho. Walang maipipintas, walang masabi. Isang hapon, habang naglilinis siya sa library, ang paboritong lugar ni Leah sa buong bahay, dahil sa amoy ng mga lumang libro, napansin niya ang isang pamilyar na pabalat sa mesa ni Mr. Mark De Villa, 100 Years of Solitude ni Gabriel Garcia Marquez. Ito ang paborito niyang libro, ang kaisa-isang nobelang paulit-ulit niyang binasa sa luma nilang kopya sa probinsya, isang ala-ala ng buhay na mas simple at mas masaya. Hindi niya napigilan ang sarili. Maingat niyang ipinatong ang hawak na pamunas at marahang dinampot ang libro. Hinaplos niya ang pabalat, binabaybay ng kanyang mga daliri ang gintong titulo para siyang bumalik sa nakaraan. Magandang libro, hindi ba? Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon si Leah sa gulat at muntik na niyang mabitawan ang libro. Sa kanyang likuran, nakatayo si Mark De Villa, ang amo niyang lalaki, na ngayon lang niya nakausap nang sila lang. Isang matangkad na lalaki na sa mga 40 anyos, may malalamlam na mga mata na nagpapakita ng pagod, ngunit may bahid ng kabaitan
na hindi maitatago. Sir Naku, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang pakialaman. Nagmamadaling ibinalik ni Leah ang libro sa mesa. Ang kanyang mukha ay inamumula sa hiya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mark, isang maliit at totoong ngamong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nabasa mo na. Opo, sir. Maraming beses na po. Isa po sa mga paborito ko. Nahihiyang sagot ni Leah, hindi makatingin ng diretsyo. Talaga. Tila nagulat at natuwa si Mark. Umupo siya sa isang leather na upuan at itinuro ang silya sa tapat niya. Maupo ka saglit. Nag-alangan man ay sumunod si Leah. Kakaunti lang ang mga taong nakaka-appreciate sa ganyang klaseng nobela ngayon. Sino ang paborito mong karakter? Nagsimula sila sa isang maikling usapan tungkol sa mga karakter ni na Aureliano, Buendia at Ursula. Saglit na nakalimutan ni Leah na siya ay isang katulong at si Mark ay ang kanyang amo. Para siyang isang estudyante ulit nakikipagtalakayan sa isang propesor. Nakita niya sa mga mata ni Mark ang isang kislap ng sigla na ngayon lang niya nasaksihan sa maikling panahon niya sa bahay. Ang pag-uusap nila ay tumagal lang ng halos 10 minuto, ngunit para kay Leah iyon ang pinakamagandang sandali niya sa loob ng mansyon. Isang paalala na sa kabila ng uniforme, meron pa rin siyang isip at opinyon. Hindi nila alam, mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library, nakamasid si Angela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang mamahaling damit. Ang ngiti sa labi ng kanyang asawa, habang kausap ang katulong, ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Hindi ito tungkol sa libro. Ito ay tungkol sa atensyon. Isang atensyon na pakiramdam niya ay matagal nang ipinagkakait sa kanya. Mula noon, nagsimulang mapansin ni Angela ang lahat. Napansin niya kung paano naging malapit si Leah kay Mia. Ang malungkot na bata na laging nagkukulong sa kwarto ay madalas nang nakabuntot kay Leah. Minsan madadatnan niya silang nagtatawanan sa kusina habang tinuturuan ni Leah si Mia na gumawa ng polvoron. Minsan naman, makikita niya sila sa hardin, seryosong nag-uusap habang tinutulungan ni Leah ang bata sa assignment nito sa math. Isang hapon, nakita ni Angela si Mia na ipinapakita kay Leah ang isang drawing. "This is my real mommy," narinig niyang sabi ng bata. "She was beautiful, right?" Ate Leah, imbes na umiwas, lumuhod si Leah para maging kapantay si Mia. "Oo, napakaganda niya. At alam mo, kamukhang-kamukha mo siya, lalo na ang mga mata niyo." Malambing na sabi ni Leah. "Kaya sa tuwing titingin ka sa salamin, makikita mo siya." Niyakap ni Mia si Leah ng mahigpit. Sa bintana ng kanyang master's bedroom sa itaas, nasaksihan ni Mark ang buong eksena. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Si Angela ay isang mabuting asawa sa paningin ng lipunan, pero hindi nito kailanman nakuha ang loob ng kanyang anak. At ngayon, isang estranghero ang nagtagumpay sa bagay na yon sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit ang mga sandaling ito ng koneksyon ay gasolina sa apoy ng selos at takot ni Angela. Para sa kanya, bawat ngiti ni Mia para kay Leah, bawat palitan ng salita ni Mark at Leah ay isang patunay na siya ay unti-unting nawawalan ng lugar sa sarili niyang pamilya. Kaya isang araw habang nasa palengke si Leah, kasama si Manang Rosa, para sa lingguhang pamimili lihim na pumasok si Angela sa kwarto ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong hinahanap niya, isang sulat mula sa isang nobyo, isang ninakaw na gamit, kahit anong ebidensya na magpapatunay na ang kanyang mga hinala ay tama. Hinalungkat niya ang maliit na aparador, mga simpleng damit, isang lumang rosaryo at ilang libro. Walang kahit anong kahina-hinala. Ngunit sa ilalim ng kama, sa isang maliit na karton na kahon, may nakita siyang isang album ng mga litrato. Dala ng matinding kuryosidad, binuklat niya ito. Hindi ito mga larawan ng isang mahirap na pamilya sa probinsya.
Ang mga pahina ay puno ng mga larawan ng isang masayang pamilya sa harap ng isang malaki at magandang bahay. May mga larawan sa iba't ibang bansa. May larawan ng isang bagong kotse at sa gitna ng album, isang buong pahina na nakalaan para sa debut ni Leah. Nakasuot ito ng isang magandang ball gown, napapaligiran ng mga kaibigan at mukhang isang tunay na prinsesa. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Angela. Hindi ito isang ordinaryong katulong na walang alam. Ito ay isang babaeng nakaranas ng karangyaan, isang babaeng kung hindi lang sa kamalasan ay maaaring kabilang sa kanilang mundo. Isang babaeng may pinag-aralan, may pino, at may dignidad na hindi nabibili ng pera. Para kay Angela na nagmula sa isang simpleng pamilya at nagsumikap para makapasok sa mundo ng mayayaman sa pamamagitan ng pag-aasawa kay Mark, si Leah ay isang salamin. Isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang insecurities, ang kanyang takot, na baka isang araw ay matuklasan ng lahat na hindi siya tunay na kabilang dito. Si Leah ay isang banta, hindi dahil sa kung ano ito ngayon, kundi dahil sa kung ano ito dati at kung ano pa ito maaaring maging. Isinara niya ang album na may panggigigil. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Mali ang kanyang unang akala. Ang kalaban niya ay hindi isang hamak na probinsyana. Ang kalaban niya ay isang nahulog na prinsesa. At mas delikado yon. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang durugin ang dignidad ng babaeng ito. Kailangan niyang paalisin si Leah sa kanilang buhay bago pa mahuli ang lahat. Paglabas niya ng kwarto ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Isang mapanganib na ideya ang nabubuo na sa kanyang isipan. Ang umaga ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan. Ramdam ni Leah ang pagbabago sa hangin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa library, tila mas naging matalas ang bawat tingin sa kanya ni Angela. Isang umaga, habang nagpupuna siya ng mesa sa kusina, diretsyong pumasok si Angela, hindi para kumuha ng kape, kundi para harapin siya. Sa bahay na ito, Leah, tandaan mo, sabi ni Angela. Ang boses niya ay kalmado, ngunit walang emosyon, na mas nakakatakot pa kaysa sa pasigaw. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na kusina at pakiramdam ni Leah ay lumiit siya. Narito ka para magtrabaho. Ang trabaho mo ay maglinis ng dumi, hindi para gumawa ng kwento. Hindi para makipagkaibigan. Tumingin si Angela sa direksyon ng hagdanan kung saan karaniwang bumababa si Mia bago ibinalik ang tingin kay Leah. Lalo na hindi sa anak ko. Pagkatapos ay sumulyap ito sa pinto ng opisina ni Mark. At mas lalo na hindi sa asawa ko. Malinaw. Bawat salita ay isang patalim na bumaon sa dibdib ni Leah. Yumuko siya, ayaw ipakita ang sakit na gumuhit sa kanyang mukha. Opo, ma'am. Good. Tumalikod si Angela at naglakad paalis na. Tila walang nangyari, iniwan si Leah na nakatayo doon, pasan ang bigat ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Kinahapunan dumating ang isa sa mga matatalik na kaibigan ni Angela, si Catherine, isang babaeng kasing ganda ni Angela, pero may mapanuring mga mata na tila laging may hinahanap na kapintasan sa iba. Nagkape sila sa veranda, kung saan tanaw ang asul na tubig ng swimming pool. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Angela na isagawa ang kanyang plano. Alam mo, Catherine, panimula ni Angela, ang boses ay puno ng pinalaking pag-aalala. I'm worried about this new maid, Leah. Bakit naman, darling, mukha namang maayos at masipag? Sagot ni Catherine habang maingat na inilalapag ang tasa ng tsa na parang nag-iingat na mabali ang kanyang bagong manicure na kuko. Masyadong maayos, yun na nga ang problema. Bulong ni Angela, lumapit ng kaunti na parang nagbabahagi ng isang malaking sikreto. She's too familiar. Nakikipag-usap sa asawa ko tungkol sa mga libro na parang ka-level niya. Inaaliw ang anak ko na parang siya ang ina. Parang may ibang motibo. Alam mo na these pretty young maids from the province, they're all the same.
ahas na nag-aantay lang ng pagkakataong tumuklaw. Naku, delikado yan. Sabat ni Catherine, biglang naging interesado ang mga mata ay nagkislapan sa chismis. Ganyan din ang nangyari kay Elizabeth. 'Di ba? Sobrang bait sa katulong ayon. After 1 year yung katulong na ang bagong Mrs. You have to be careful, Angela. You have to show her who's the real queen of this castle before it's too late. Kailangan mong iparamdam sa kanya na basura siya na pwedeng itapon anumang oras. Ang mga salita ni Catherine ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ng selos ni Angela. Tama si Catherine. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Leah. Isang bagay na yuyurak sa dignidad nito. Gabi na iyon, naghahanda si Angela para sa isang charity ball. Bigla isang malakas at puno ng pagkukunwaring sindak na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang walk-in closet. Leah, Leah, halika dito, bilis. Nagmamadaling umakyat si Leah mula sa ibaba. Po, ma'am, nawawala ang diamond brooch ko. Sigaw ni Angela, ang muka ay nagpapakita ng perpektong kombinasyon ng galit at pag-aalala. Nakakalat ang mga alahas sa ibabaw ng kanyang vanity table. Iyong maliit na bulaklak, regalo, payan sa akin ni Mark noong anniversary namin. Kanina lang nandito yon sa ibabaw ng drawer ko. Ikaw lang ang pumasok dito para maglinis kanina. Nasaan na? Pero ma'am, wala po akong... Hindi na natapos ni Leah ang sasabihin. Huwag ka nang magsinungaling. Alam kong mahirap ka at kailangan mo ng pera para sa nanay mo. Pero hindi ko akalaing magnanakaw ka. Ilabas mo yan. Akusa ni Angela ang bawat salita ay idinisenyo para marinig ng buong kabahayan. Manang Rosa, halikayo. Dito lahat. May magnanakaw dito sa pamamahay ko. Agad na dumating si Manang Rosa at 2 pang hardinero. Lahat sila ay may pag-aalala sa mukha. Si Leah ay nakatayo sa gitna nanginginig sa takot at matinding kahihiyan. Alam niyang pinagbibintangan siya sa isang bagay na hindi niya ginawa. Hahalugugin natin ang kwarto niya, deklara ni Angela at nagmarcha palabas na sinundan ng lahat papunta sa servants' quarters. Walang nagawa si Leah kundi sumunod habang ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kasamahan. Pagdating sa kanyang maliit na silid, walang pakundangang hinalungkat ni Angela ang kanyang mga gamit. Ang mga damit ay inihagis sa sahig, ang mga libro ay ikinalat, ang maliit na kahon ng mga alaala niya ay ibinuhos. Habang nagkakagulo sa kwarto ni Leah, ang batang si Mia na nagising dahil sa ingay ay pumasok sa walk-in closet ng kanyang ina. Nakita niya ang kaguluhan. Sa ibabaw ng upuan sa tabi ng handbag ni Angela, na gagamitin sana nito para sa party, may isang kumikinang na bagay. Samantala, matapos walang makita sa kwarto ni Leah, bumalik si Angela sa taas. Ang muka ay puno ng pagkadismaya. Alam kong tinago mo lang ng mabuti, pero hahanapin ko yan. Banta niya kay Leah na nooy namumuo na ang luha sa mga mata. Mamie. Isang maliit na boses ang pumutol sa tensyon. Nakatayo si Mia sa pinto ng closet, hawak ang isang maliit at kumikinang na brooch na hugis bulaklak. Is this what you're looking for? It fell beside your purse. I think it got caught on your scarf. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Ang mga hardinero ay dali-daling yumuko at nagkunwaring may ginagawa. Si Manang Rosa ay napatingin kay Leah na may halong awa. Si Leah ay nakatayo lang doon, ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mukha ni Angela ay nag-iba-iba ng kulay mula sa pagkaputla hanggang sa pamumula dahil sa galit at matinding hiya. Nahuli siya sa sarili niyang patibong. Oh, yun lang ang lumabas sa bibig niya. Kinuha niya ang brooch mula kay Mia nang walang pasabi. Stupid thing! Hindi siya humingi ng tawad. Hindi niya tinignan si Leah. Nagmarcha siya pabalik sa kanyang closet at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Leah sa gitna ng pasilyo, dinudurog ng kahihiyan.
Isa-isang umalis ang mga kasamahan niya, walang gustong magsalita. Habang nagpupunas siya ng sahig sa sala, maya-maya sinusubukang kalimutan ang nangyari isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Si Mark. Kararating lang pala nito at naabutan ang huling bahagi ng komosyon. Leah mahinang tawag niya. Nag-angat ng tingin si Leah, ang mga mata ay namumugto pa. "I'm sorry," sabi ni Mark. Ang boses ay puno ng sinseridad. "I'm so sorry for what Angela did." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leah at sa mga mata na yon, nakita ni Leah ang higit pa sa awa. Mayroong pag-unawa at isang bagay na mas malalim pag-aalala. "Hindi mo to deserve." Hindi nakapagsalita si Leah. Tumango lang siya habang muling bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang simpleng mga salitang yon, ang simpleng pagkilala sa kanyang nararamdaman ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng mamahaling bagay sa loob ng mansyon. At sa sandaling iyon, alam ni Leah na ang kabaitan na yon mula sa kanyang amo ang magiging dahilan ng mas malaki pang unos na paparating. Ang insidente ng nawawalang brooch ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa relasyon ng mga tao sa mansyon. Kung dati ay may manipis na yelo lamang sa pagitan nila, ngayon ay tila isang makapal na pader na ang namamagitan. Si Angela ay halos hindi na kinikibo si Leah, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid, bawat kilos ay sinusubaybayan na parang isang agila. Ang mga utos ay ipinapadaan na niya kay Manang Rosa, isang malinaw na mensahe na para sa kanya, si Leah ay hindi na umiiral. Ngunit ang katahimikan ni Angela ay mas mabigat dalhin kaysa sa kanyang mga sigaw. Ramdam ni Leah ang bigat ng galit na yon sa bawat sulok ng bahay. Isang gabi, habang nag-aayos si Leah ng mga libro sa study ni Mark, hindi niya sinasadyang marinig ang isang pag-uusap. Nakabukas ang pinto papunta sa veranda at doon nakatayo si Mark kausap ang isang kaibigan sa telepono. Ang boses ay pagod at puno ng hinanakit. "Hindi ko na alam, pare," sabi ni Mark. Ang boses ay mahina. "Araw-araw, parang may gera dito sa loob ng bahay. Ang tahimik, pero ramdam mo ang tensyon. I feel so alone in my own house. Parang kasama ko lang sa bahay si Angela, pero hindi ko na siya kilala." May sandaling katahimikan. Si Mia ayun, laging nasa kwarto, o kaya nakabuntot kay Leah. At least may isang tao siyang nakakasundo. Napatigil si Leah, ang hawak na libro ay tila bumigat. Ang marinig ang kalungkutan sa boses ng kanyang amo ay nagdulot sa kanya ng kakaibang awa. Pareho pala sila, mga presong nakakulong sa gintong hawla na ito. Ang paghingi ng tawad ni Mark ay nagbago ng lahat. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na bagay para ipakitang pinahahalagahan niya si Leah. Isang simpleng salamat kapag inihahatid niya ang kape. Isang tango ng pagkilala kapag nagkakasalubong sila. Minsan iniiwanan niya ng pinakabagong dyaryo, ang mesa sa kusina na para kay Leah dahil alam niyang mahilig itong magbasa. Para kay Leah, ang mga maliliit na bagay na ito ay sinag ng araw sa kanyang madilim na mundo. Ngunit para kay Angela, ang bawat isa ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang tensyon sa pagitan ni Mark at Angela ay sumabog isang linggo ng hapon. Nag-aaway sila sa loob ng kanilang kwarto, ngunit sapat ang lakas ng kanilang mga boses para marinig sa labas. "Bakit kailangan mong bilhan ng bagong sapatos? Yung bata." Narinig ni Leah na sigaw ni Angela. "Hindi mo ba nakikita? You're encouraging her. Pinapalakas mo ang loob niya para maging kampante dito." "Sapatos lang yon, Angela." Sagot ni Mark, halatang pagod na sa argumento. "Nakita kong butas na ang luma niyang tsinelas at hindi siya yung bata, may pangalan siya. Leah. Isa siyang tao na nagtatrabaho para sa atin. The least we can do is treat her with basic human decency." "Decency o baka naman may iba ka nang nararamdaman para sa kanya, kaya ka ganyan."
Ganti ni Angela, ang boses ay puno ng lason. That's absurd, and you know it. Pagkatapos niyon, isang malakas na kalabog ng pinto ang narinig ni Leah na sinundan ng papalapit na mga yabag. Dali-dali siyang nagtago sa kusina. Nakita niyang dumaan si Angela, ang muka ay namumula sa galit. At gaya ng dati, ang galit na yon ay kailangan ng mapagbubuntunan. Nakita ni Angela si Leah sa kusina na abala sa paghahanda ng merienda. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Mataray na tanong ni Angela. Wala po ma'am, sagot ni Leah. Anong oras na? Bakit hindi pa nakahanda ang merienda ni Mia? Pabaya ka talaga. Pero ma'am, 3:00 pa po ang sabi niyong oras ng... Sumasagot ka panputol ni Angela. Bilisan mo yan. Kinagabihan pinayuhan ni Manang Rosa si Leah. Iha, sabi ng matanda habang manag-aayos sila ng mga plato. Mag-ingat ka. Alam kong mabuti ang puso mo. Pero sa sitwasyon ngayon, mas mabuti nang umiwas. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng ibang malilipatan habang maaga pa. Delikado ang apoy na sinusulsulan mo. Pero manang kailangan ko po ng trabaho. Ang nanay ko. Alam ko iha, pero isipin mo rin ang sarili mo. Ang babala ni Manang Rosa ay umalingaw-ngaw sa isip ni Leah, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang pagkakataong hinihintay ni Angela para idiin si Leah ay dumating isang hapon. Si Mia ay umuwing umiiyak. Mula sa eskwela, binubuli daw siya ng isang kaklase. Imbes na ang ina ang mag-comfort, tumakbo ito pababa. At nakita si Leah sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Ate Leah, sigaw ng bata, sabay yakap sa baywang ng dalaga, humahagulgol. Agad na binitiwan ni Leah ang hose at lumuhod para yakapin ang bata. Shh, anong nangyari? Bakit umiiyak ang alaga ko? Malambing niyang sabi, hinahaplos ang buhok ni Mia. They said my drawing of my real mom was ugly. Sabi ng bata sa gitna ng mga hikbi. Huwag mong pakinggan yon, alo ni Leah. Maganda ang drawing mo dahil galing yan sa puso mo. At ang mami mo sigurado akong proud na proud sa'yo nasaan man siya ngayon. Mula sa bintana, nasaksihan ni Angela ang lahat. Ang kanyang anak na umiiyak ay hindi sa kanya tumakbo para humingi ng kalinga, kundi sa katulong. Isang matinding kirot, isang pinaghalong selos at sakit ang sumabog sa kanyang dibdib. Dali-dali siyang bumaba, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig. Mia, get away from her! Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Nagulat ang dalawa. Hiniwalay ni Angela ang anak mula sa pagkakayakap kay Leah. Anong ginagawa mo sa anak ko? Baling niya kay Leah, ang mga mata ay nanlilisik. Sinasamantala mo ang kahinaan niya para lalo kanyang magustuhan. Ano? You are overstepping your boundaries, you stupid maid. Mommy, no. Ate Leah was just... Tumahimik ka, Mia. At ikaw, turo niya kay Leah, huwag na huwag mo nang lalapitan ng anak ko. Naiintindihan mo. Hindi na napigilan ni Mia ang sarili. I hate you, Mommy. Sigaw ng bata, ang mga luha ay muling bumuhos. I hate you? Ate Leah is nicer than you. Sana siya na lang ang mommy ko. Ang mga salitang yon na binitiwan ng isang batang puno ng hinanakit ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Angela. Napatulala siya, hindi makapaniwala sa narinig. Si Leah naman ay napaurong takot sa kung ano ang maaaring isunod na gawin ni Angela. Tumakbo si Mia paakyat sa kanyang kwarto. Naiwan ang dalawang babae sa hardin, nakatayo sa gitna ng mga magagandang bulaklak. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay puno ng lason. Tumingin si Angela kay Leah, isang tingin na puno ng pagbabanta at galit na hindi pa kailanman nakita ni Leah. Kasalanan mo to, bulong ni Angela. Lahat ng ito, kasalanan mo. At sisiguraduhin kong magbabayad ka. Tumalikod si Angela at naglakad pabalik sa loob. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng isang madilim na pangako. Alam ni Leah sa sandaling iyon, ang babala ni Manang Rosa ay hindi na isang babala.
Isa na itong propesiya na malapit ng magkatotoo. Linggo. Ang kaisa-isang araw ng pahinga ni Leah. Ito ang araw na para lamang sa kanya isang pagkakataon para tawagan ng matagal ang kanyang kapatid, maglakad-lakad sa labas ng subdibisyon para makalanghap ng ibang hangin at pansamantalang kalimutan na siya ay isang anino sa loob ng mansyon. Katatapos lang niyang bumili ng load sa isang maliit na tindahan sa labas ng gate ng subdibisyon. Nakasuot siya ng simpleng pantalon at isang lumang t-shirt, ang kanyang pang-alis na damit. Habang naglalakad, pabalik isang makintab na itim na sedan na may tinted na mga bintana ang marahang huminto sa kanyang tabi. Ang sasakyan ay mukhang hindi nababagay sa simpleng kalsada sa labas ng village. Ito ay para sa mga highway at mga business district ng Makati. Hindi niya ito iniisip na baka may tinatanong lang na direksyon. Ngunit dahan-dahang bumaba ang bintana sa passenger side. Leah, is that really you? Napatigil si Leah sa paglalakad. Ang boses na yon pamilyar, may halong arogansya, at nagmula sa isang parte ng kanyang buhay na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Lumingon siya at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Si Ian, ang kanyang dating nobyo, ang lalaking nangako sa kanya ng lahat, ngunit ang unang nawala nang magsimulang gumuho ang mundo ng kanyang pamilya. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt, ang buhok ay perpektong nakaayos at sa kanyang pulso ay isang relong, mas mahal pa marahil sa kailangan nilang pampaopera. Ian, anong ginagawa mo dito? Yun lang ang lumabas sa bibig ni Leah, ang boses niya ay mahina at puno ng pagtataka. Bumaba si Ian mula sa sasakyan, ng kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa maalikabok na gilid ng kalsada. Tiningnan niya si Leah mula ulo hanggang paa at sa kanyang mga mata nakita ni Leah ang isang pinaghalong gulat at awa. Isang tingin na kinasusuklamanan niya. I was in the area for a meeting. Nakita kita habang papalabas ako sa village. Sabi niya, iginala ang tingin sa paligid. What are you doing here sa lugar na to? Ang tanong ay hindi nagpapahiwatig ng simpleng kuryosidad, kundi ng paghuhusga. Dito ako nagtatrabaho. Diretsong sagot ni Leah, kahit naramdam niya ang pamumula ng kanyang mukha. Kumunot ang noo ni Ian. Nagtatrabaho sa isa sa mga bahay dyan sa loob. Tumingin siya sa suot ni Leah, sa pagod sa kanyang mga mata. Don't tell me you're a... Hindi niya itinuloy, pero malinaw ang ibig sabihin. Hindi sumagot si Leah. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Ian, puno ng pagkainis na may halong pagkadismaya. Leah, anong nangyari sa'yo? Sa inyo? Nabalitaan ko ang tungkol sa negosyo niyo, pero hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Lumapit siya, ang boses ay naging mas malumanay na parang sa isang amang kinakausap ang isang naligaw na anak. Hindi mo kailangang gawin to. Let me help you. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Ian. Madiin na sagot ni Leah. Talaga kaya mo? By being a maid. May pang-iinsulto sa tono ni Ian. Leah, you were a debutante. You were supposed to be a teacher. You were meant for so much more than... This, ikinumpas niya ang kamay, tinutukoy ang lahat sa paligid niya. Ang mga salitang iyon ang nagpasiklab sa isang bagay sa loob ni Leah. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagod, bigla itong napalitan ng isang matatag na galit. Hinarap niya si Ian, ang mga mata ay nag-aapoy. Anong masama sa pagiging katulong marangal na trabaho? To Ian, mas marangal kaysa sa mang-iwan ng tao sa ere kapag wala na siyang pakinabang sa'yo. Ang mga salita ay tumama kay Ian na parang sampal. Ang dignidad ko hindi nakasalalay sa suot ko o sa trabaho ko. Nasa pagkatao ko yan. Isang bagay na mukhang hindi mo kailanman maiintindihan. Natigilan si Ian. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot mula sa babaeng dati sunod-sunuran lang sa kanya. Bumalik na ako sa trabaho ko.
Sabi ni Leah, tumalikod na siya. Wait! Habol ni Ian. May kinuha siya sa kanyang wallet, isang business card. Kung magbago ang isip mo, tawagan mo ako. Hindi kinuha ni Leah ang card. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papunta sa gate. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Ian doon, hawak ang isang piraso ng papel. Tila isang rebulto ng nakaraang hindi na maaaring balikan. Sa loob ng security office ng subdivision, si Angela De Villa ay naiinip. Linggo ng hapon at wala siyang magawa. Si Mark ay naglalaro ng golf at si Mia ay nasa bahay ng isang kaklase. Sa kanyang tablet, binuksan niya ang live feed ng mga CCTV camera ng village, isang libangan ng mga mayayamang paranoid. Iniskan niya ang parke, ang basketball court at ang gate. Doon niya nakita, sa labas ng gate, si Leah at isang lalaking bumaba mula sa isang mamahaling itim na kotse. Hindi niya marinig ang usapan, ngunit kitang-kita niya ang mga kilos. Ang paglapit ng lalaki, ang pag-abot nito ng isang bagay, ang pagtalikod ni Leah. Ang isip ni Angela, na puno na ng lason at hinala, ay mabilis na gumawa ng sarili nitong kwento. Aha, kaya pala matapang. Kaya pala, kampanteng-kampante, mayaman na boyfriend, o baka naman sugar daddy, kaya pala hindi niya kailangan ng tulong namin. May backer, agad niyang ni-rewind ang footage, pinanood itong muli, at kumuha ng isang malinaw na screenshot sa kanyang tablet, ang eksena, kung saan magkaharap si Leah at ang eleganteng si Ian. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Gabi na nang umuwi si Mark pagod, mula sa maghapong paglalaro ng golf. Sinalubong siya ni Angela, hindi ng isang ngiti, kundi ng isang seryosong mukha. Mark, darling, there's something you need to see. Sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng pag-aalala. What is it now, Angela? Pagod na tanong ni Mark. Walang imik na iniabot ni Angela ang tablet. Nakita ni Mark ang screenshot. Si Leah kausap ang isang di pamilyar na lalaki sa tabi ng isang mamahaling sasakyan. Tingnan mo, sabi ni Angela, ang boses ay puno ng pagtatagumpay. Ang mahinhit mahirap mong katulong may kadate na. Kung sinong mayaman sa labas ng gate. Sino yan? Bakit dito pa sila nagkikita? Baka mamaya pinapasok na niya yan dito sa bahay kapag wala tayo. Baka pinaplano na nilang pagnakawan tayo. This is a security threat, Mark. Pinalaki niya ang issue mula sa isang simpleng chismis patungo sa isang seryosong banta. Tinitigan ni Mark ang larawan. Pagkatapos ay tumingin siya sa asawa niya. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya, hindi dahil sa nakita, kundi dahil sa pagod, sa walang katapusang hinala nito. Angela, it's a grainy photo of her talking to someone. That's it. It proves nothing. Kalmadong sabi ni Mark. Proves nothing. Halos pasigaw na sabi ni Angela. Mark, are you blind? O baka naman kinakampihan mo na naman siya dahil may gusto ka sa kanya. Hinilot ni Mark ang kanyang sentido. I'm not siding with anyone. I'm just tired of your paranoia. Sabi niya, ang boses ay matatag pero pagod na. Stop looking for reasons to hate her, Angela. Just stop. Tumalikod si Mark at naglakad papunta sa kanyang opisina. Iniwan si Angela na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang kanyang ebidensya. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi na naman siya pinaniwalaan. Ang kanyang asawa ay mas piniling kampihan ng katulong kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Angela. Kung ayaw siyang paniwalaan ni Mark, kung ayaw siyang tulungan nito na paalisin si Leah, kung gayon kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na hindi na maaaring baliwalain ni numan. Isang bagay na wawasak kay Leah sa paraang hinding-hindi na ito makakabangon pa. Matapos mabigo sa kanyang tangkang gamitin ang larawan laban kay Leah, nagbago ang diskarte ni Angela. Ang dating tahimik na pagmamatiyag ay napalitan ng isang aktibong kampanya ng psychological warfare. Naging eksperto siya sa paghahasik ng lagim sa bawat sulok ng mansyon. Isang umaga habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain,
Biglang ipinatawag ni Angela ang lahat ng kasambahay sa sala. Si Leah, si Manang Rosa, at ang dalawang hardinero ay nagtipon na may pagtataka. Nakatayo si Angela sa paanan ng malaking hagdanan, suot ang isang eleganteng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang aura ng kapangyarihan. Tumingin siya sa kanilang lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Leah. I have an announcement. Panimula niya ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lamig. This Saturday, I will be hosting a small merienda for my closest friends dito mismo sa ating sala at sa veranda. Nagkatinginan ang mga kasambahay, isang simpleng merienda. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Angela, alam nilang hindi ito magiging simple. I want everything to be perfect. Patuloy niya. The house must be spotless. The silver must shine so brightly I can see my reflection in it. The food, tumingin siya kay Manang Rosa, must be exquisite. And you, dito niya ibinaling ang buong atensyon kay Leah na tila sila lang ang tao sa silid. You will be in charge of serving our guests. I want you to be at your most efficient, most polite, and most invisible. Is that clear? Opo, ma'am, sagot ni Leah, ang boses ay halos hindi marinig. Good. Ayoko ng kahit anong pagkakamali. A single mistake, a single broken glass, and you will regret it. Pagtatapos ni Angela bago tumalikod at umakyat sa hagdanan na parang isang reyna. Mula noon ang hangin sa loob ng bahay ay naging mas mabigat pa. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang paparating na merienda ay hindi isang simpleng pagtitipon, kundi isang entablado. At si Leah ang magiging bida sa isang trahedyang isusulat ni Angela. Ang mga sumunod na araw ay impyerno para kay Leah. Si Angela ay nag-imbento ng mga gawain para lang pahirapan siya. Isang araw ipinalinis niya kay Leah ang lahat ng siwang sa pagitan ng mga tiles sa sahig ng buong bahay gamit ang isang lumang toothbrush. Kinabukasan ipinabilad niya sa araw ang lahat ng mamahaling kurtina at ipinakabit itong muli. Isang trabahong dapat ay para sa 2 tao. Ma'am, baka po kailangan ko ng tulong dito. Masyado pong mabigat. Magalang na pakiusap ni Leah habang hawak ang isang dulo ng makapal na kurtina. Anong tulong? Sagot ni Angela habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Kaya mo yan. Kung hindi mo kaya, maraming iba dyan na gustong pumalit sa pwesto mo. Walang nagawa si Leah kundi pagtiyagaan ng lahat. Pagod ang kanyang katawan ngunit mas pagod ang kanyang isip. Sa gabi bago matulog tinatawagan niya si Leo. Kumusta si nanay? Ganoon pa rin ate. Hinihintay yung pera para sa operasyon. Ikaw kumusta ka dyan? Parang pagod na pagod ang boses mo. Okay lang ako, Leo. Huwag mo akong alalahanin. Malapit na konting tiis na lang. Pagsisinungaling ni Leah. Isang gabi habang nag-uusap sila sa telepono ng kanyang kapatid sa kusina, narinig ni Leah ang boses ni Catherine mula sa sala. Dala ng kuryosidad, sumilip siya. Nag-iinuman ng wine sina Angela at Catherine. Are you sure about this, Angela? Tanong ni Catherine. Isn't it a bit too dramatic? Dramatic is what I need. Sagot ni Angela, nilalaro ang kanyang baso ng alak. I need to show Mark and everyone what she truly is. Isang hamak na probinsyana na walang alam. Isang mga agaw. Sa Sabado, sa harap ng lahat ng kaibigan natin, gagawa ako ng eksena na hinding-hindi niya malilimutan. I will break her. Paano? Usisa ni Catherine halatang nasisiyahan. Simple lang. Ngumisi si Angela. I will spill something on her uniform, accuse her of being clumsy, and then I will show her what happens to people who don't know their place. Napatakip ng bibig si Leah. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Plina-plano. Lahat ay nakaplano. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ang puso ay dumadagundong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinabukasan Biyernes ang araw bago ang merienda. Ang tensyon ay halos masasalat na.
Si Leah ay naglilinis ng mga kubyertos na pilak sa kusina. Ang bawat kuskos ay puno ng kaba. Lumapit si Manang Rosa. Leah, iha. Bulong ng matanda. Umalis ka na. Mag-absent ka bukas. Sabihin mong may sakit ka. Huwag kang pumasok sa bitag niya. Tumingin si Leah kay Manang Rosa. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit umiling siya. Hindi po pwede, Manang. Kapag ginawa ko po yon, lalo lang siyang magagalit. At paano po ang nanay ko? Kailangan ko pong kumita. Pero iha, kaya ko po ito, Manang. Sabi ni Leah, kahit hindi niya sigurado kung kaya pa nga ba talaga. Hapon na yon, habang inaayos ni Leah ang mga florera sa sala, lumapit si Angela. Nakatayo ito sa kanyang likuran tahimik na mas lalong nagpakaba kay Leah. Maganda ang ayos mo, sabi ni Angela, ang boses ay kakaibang kalmado. Salamat po, ma'am. Make sure you look presentable tomorrow, but not too presentable. After all, you're just the help. Sabi niya. Alam mo, Leah, ang buhay ay parang isang malaking hardin. May mga magagandang bulaklak tulad ko, at may mga damo na kailangang bunutin para hindi masira ang ganda ng hardin. Hindi sumagot si Leah. Lumapit pa si Angela, halos bumubulong na sa kanyang tainga. Bukas, bubunutin na kita. Tumingin siya kay Leah. Sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng kasiguraduhan at pananabik bago maglakad paalis. At alam mo kung ano ang pinakamasakit, walang sino man ang tutulong sa'yo. Bukas mag-isa ka lang. Tandaan mo yan. Naiwan si Leah doon nanginginig na papaligiran ng mga magagandang bulaklak at mamahaling gamit, ngunit pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng isang bangin. Ang bagyo ay hindi na paparating. Narito na. At wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ito. Sabado, ang araw ng merienda. Ang sikat ng araw sa labas ay maliwanag at masaya, isang malaking kabalintunaan sa madilim at mabigat na atmosfera sa loob ng mansyon ng mga De Villa. Simula pa lang ng umaga, si Leah ay kumikilos na parang isang desusing robot. Ang kanyang isip ay manhid, ang kanyang puso ay walang tigil sa pagkabog, ngunit ang kanyang mga kamay ay tuloy-tuloy sa paggawa. Inihanda niya ang lahat, ang mga pinakintab na kubyertos, ang mga mamahaling plato, ang mga kristal na baso. Lahat ay nakaayos ng perpekto. 3:00 ng hapon, isa-isang nagsidatingan ang mga bisita ni Angela. Mga babaeng kabilang sa alta sosyedad, lahat ay nakabihis ng mga designer na damit, nagniningningan ang mga alahas at ang kanilang mga tawa ay matinis at pilit. Kasama sa mga unang dumating si Catherine na agad bumulong sa tenga ni Angela. Is today the day? Tumangulang si Angela bilang sagot, isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Leah, suot ang kanyang malinis at plansadong uniforme, ay nagsimulang magsilbi. Bawat galaw niya ay maingat at puno ng profesionalismo. Coffee, ma'am. Juice, ma'am. Would you like some pastries? Pinilit niyang ngumiti, kahit naramdam niya ang mga mapanuring tingin ng mga bisita, lalo na nina Angela at Catherine, na sinusundan ang bawat kilos niya. Alam niyo, girls, panimula ni Angela, sapat ang lakas para marinig ng lahat habang si Leah ay naglalagay ng cake sa kanyang plato. Mahirap talagang makahanap ng mapagkakatiwalaang tulong ngayon. Yung iba, mukhang mabait, mukhang maamo, pero sa loob pala puno ng inggit. They see what you have and they think they deserve it too. Ang mga salita ay malinaw na patama kay Leah. Naramdaman niyang namula ang kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya umimik. Nagpatuloy siya sa pagsisilbi, ang kanyang muka ay isang blangkong maskara. You're so right, darling. Segunda ni Catherine. Dapat sa mga ganyan tinuturuan ng leksyon, ipinapaalala sa kanila kung saan lang sila nababagay. Ang usapan ay nagpatuloy, puno ng mga nakakainsultong komento na nakabalot sa matatamis na salita. Si Leah ay parang isang multo na gumagalaw sa kanilang paligid,
Naririnig ang lahat, ngunit walang karapatang magsalita. Dumating ang oras para sa pangunahing plano ni Angela. Kinuha niya ang isang matangkad na baso na puno ng malamig at malagkit na mango juice. Naghihintay siya ng perpektong tiyempo. Si Leah ay abala sa pag-aalok ng sandwich sa isang bisita sa kabilang dulo ng sofa. "Excuse me," sabi ni Angela. Ang boses ay biglang naging matinis. "My glass is empty." Agad na lumapit si Leah dala ang pitzel ng juice. "Pasensya na po, ma'am." Habang marahang ibinubuhos ni Leah ang juice sa baso ni Angela, ginawa na ng huli ang kanyang kilos. Sa isang mabilis, ngunit sinadyang galaw, bahagyang iwinasiwas ni Angela ang kanyang kamay na tumama sa braso ni Leah. Ang pitzel ay tumagilid. Ang malamig at kulay dilaw na mango juice ay bumuhos hindi sa sahig kundi sa mismong dibdib ng puting-puting bestida ni Angela. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. "Oh my God!" Sigaw ni Angela, tumayo siya na puno ng pagkagulat at galit. "Ano ba, tingnan mo ang ginawa mo?" Si Leah ay natulala. Hawak ang walang lamang pitzel. "Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po. Hindi mo sinasadya." Putol ni Angela, ang kanyang pagkukunwaring pagkagulat ay napalitan na ng tunay na galit. "Ang bobo-bobo mo. Alam mo ba kung magkano itong damit na? To this is a verawang mas mahal pa to sa buong buhay mo." Ang lahat ng bisita ay nakatingin, ng ilan ay may pagkashock, ang iba naman ay halatang nasisiyahan sa drama. "Ma'am, pero tinabig niyo po ang kamay ko." Mahinang katwiran ni Leah, ang boses ay nanginginig. Ang pagtatanggol na yon sa sarili ang nagsilbing mitya para kay Angela. "Ano ako pa ang sinisisi mo ngayon? Sumasagot ka na, how dare you?" At sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan, sa gitna ng kanyang magarang sala, itinaas ni Angela ang kanyang kamay at isang malutong malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leah. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napahawak si Leah sa kanyang pisngi, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Isang patak ng luha ang kumawala. "That's what you get," sigaw ni Angela. Ngunit hindi pa siya tapos. Tila sinapian ng isang demonyo, sinugod niya si Leah. "Walang hiya ka, mang agaw malandi." Sa sobrang gulat na paatras si Leah, natapilok siya sa paa ng isang misita. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. Ngunit si Angela ay sumunod. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ng uniforme ni Leah. "Akala mo kung sino kang maganda. Akala mo maaagaw mo ang asawa ko." Sigaw niya. At sa isang marahas na paghatak, ang tunog ng napupunit na tela ang pumuno sa ere. "Rarip!" Ang kwelyo at itaas na bahagi ng uniforme ni Leah ay napunit, inilalantad ang kanyang balikat at ang strap ng kanyang simpleng puting sando sa ilalim. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Niyakap ni Leah ang kanyang sarili. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mukha. Ang mga bisita ay natigilan. Kahit si Catherine ay bahagyang natakot sa tindi ng galit ng kaibigan. Ang eksena ay naging mas marahas kaysa sa inaasahan. "Angela, tama na yan," sabi ng isang bisita. Ngunit si Angela ay parang bingi. Nakatayo siya sa ibabaw ni Leah, humihingal, ang mukha ay puno ng tagumpay at galit. "Yan ang bagay sa'yo. Isang basahan, isang basura." At sa sandaling iyon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan na sinira lamang ng mga hikbi ni Leah, isang pamilyar na tunog ang narinig ng lahat. Ang dahan-dahan, ngunit madiin na, pagbukas ng malaking pinto sa entrada. Ang lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Mark De Villa. Nakasuot pa ng kanyang business suit, hawak ang kanyang briefcase. Maaga siyang umuwi mula sa opisina, plano sanang sorpresahin ang asawa, ngunit siya ang nasorpresa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa tanawing tumambad sa kanya.
Ang kanyang sala ay puno ng mga bisitang natigilan. Ang kanyang asawa nakatayo na parang isang mandirigma, ang damit ay basa. At sa sahig, sa paanan nito, nakalupasay ang kanilang katulong umiiyak. Ang uniforme ay punit, ang mukha ay may marka ng isang sampal. Ang mukha ni Mark ay dahan-dahang nag-iba. Mula sa pagkalito naging pagkashock at sa huli, naging isang malamig at nakakatakot na galit na hindi pa kailanman nakita ni Angela sa buong pagsasama nila. Nabitawan niya ang kanyang briefcase, ang malakas na blag ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. At ang tunog na yon, ang hudyat na ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Ang pagbagsak ng briefcase ni Mark sa marmol na sahig ay parang isang putok ng baril na bumasag sa pagkakatigil ng lahat. Bawat mata sa silid ay napako sa kanya, nag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari. Ang hangin ay naging napakabigat, halos hindi na makahinga. Dahan-dahang naglakad si Mark papasok sa sala. Bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang galit na hindi pa kailanman nasaksihan ni numan. Nilampasan niya ang mga bisitang tila mga estatwa. Nilampasan niya ang kanyang asawa. Ang una niyang pinuntahan ay si Leah. Nakalupasay pa rin si Leah sa sahig, nanginginig, yakap ang sarili, sinusubukang pagtakpan ng punit sa kanyang damit. Ang kanyang mga hikbi ay tahimik, ngunit puno ng sakit at kahihiyan. Walang imik. Nahinubad ni Mark ang kanyang mamahaling suit jacket. Maingat siyang lumuhod sa harap ni Leah at sa paraang puno ng respeto at pag-aalala. Marahan niyang ibinalot ang jacket sa mga balikat nito. Ang tela ay mainit pa mula sa kanyang katawan at amoy nito ang mamahaling pabango, isang kakaibang alon ng seguridad sa gitna ng dagat ng kahihiyan. "Tumayo ka, Leah," sabi ni Mark. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Tinulungan niya itong makatayo. Pagkatapos lamang niyon, hinarap ni Mark ang mga tao sa kanyang sala. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga bisita na ngayon ay hindi na malaman kung saan titingin. Ang iba ay napayuko, ang iba ay napalunok. "The party is over," deklara niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maaring suwayin. "I want everyone out of my house now." Walang nangahas na magreklamo. Ang mga kaibigan ni Angela, kasama na si Catherine, na ngayon ay namumutla, ay dali-daling kinuha ang kanilang mga handbag at halos nag-unahan sa paglabas. Bawat isa ay umiiwas na masalubong ang tingin ni Mark. Sa loob lamang ng isang minuto, ang dating maingay na sala ay nabalot na ng isang nakakabinging katahimikan. Naiwan ng 3 tao si Mark na nakatayong tila isang pader sa pagitan ng 2 babae. Si Angela, na ngayon pa lang unti-unting napagtatanto ang laki ng kanyang pagkakamali. At si Leah na nakatayo sa likod ni Mark, balot ng kanyang jacket, patuloy sa tahimik na pag-iyak. "Mark, darling, let me explain." Nagsimulang magsalita si Angela. Ang boses ay nanginginig. "Hindi mo nakita ang buong pangyayari. That girl, she..." Tumahimik ka, putol ni Mark, hindi man lang siya nilingon. Ang kanyang boses ay napakalamig na tila galing sa ilalim ng lupa. "Huwag kang magsalita. Huwag na huwag." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Angela ng tunay na takot. Ito ay mas malala kaysa sa kanilang mga sigawan. Ang kalmadong galit ni Mark ay mas nakakayanig. Dahan-dahang humarap si Mark sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkadismaya at isang bagay na mas malala pa, pagkasuklam. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Angela? Anong klase kang tao?" "I was defending our family, our marriage." Desperadong katwiran ni Angela. "Hindi mo ba nakikita? She's trying to steal you from me. She's trying to take my place." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mark. Her place.
Look at her, Angela. Look at what you've done. Sinaktan mo siya. Pinahiya mo siya sa harap ng mga kaibigan mo. Pinunit mo ang damit niya. At sa tingin mo, siya ang banta sa pamilya natin. Pero siya ang nagsimula. Tinapunan niya ako ng juice. Sinungaling. Isang maliit na boses ang sumabat. Napalingon silang lahat. Nakatayo sa may hagdanan si Mia. Ang mga mata ay namumula at puno ng luha yakap ang kanyang teddy bear. Narinig niya ang sigawan at bumaba siya, ngunit nagtago lang siya sa isang sulok na saksihan ang huling bahagi ng pangyayari. Nakikita ko po, sabi ni Mia humihikbi. Mommy did it. Tinabig niya ang kamay ni Ate Leah. Si Mommy po ang may kasalanan. Ang testimonya ng sarili niyang anak ang huling pako sa kabaong ni Angela. Tumingin siya kay Mia, hindi makapaniwala. Mia, you're lying. Pinagtatanggol mo siya. Hindi po ako sinungaling. Sigaw ng bata. You're the liar. You're a monster. I hate you. Tumakbo si Mia, hindi papunta sa kanyang ina, kundi papunta kay Leah. Niyakap niya ng mahigpit ang binti ng dalaga. Don't cry, Ate Leah. I'm here. Ang eksenang yun ang tuluyang dumurog sa puso ni Angela. Ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, parehong kinakampihan ang babaeng itinuturing niyang kaaway. Napatingin siya kay Mark naghahanap ng kahit kaunting awa, kahit kaunting pag-unawa. Ngunit ang nakita niya ay isang desisyon. Angela, sabi ni Mark, ang boses ay pinal na. I want you to apologize to Leah right now. What no, hindi ako mag-a-apologize sa isang katulong. Matigas na sagot ni Angela, ang pride na lang ang natitira sa kanya. Kung ganoon, sabi ni Mark, isang nakakatakot na kalmaduhan ang bumalot sa kanya. Umakyat ka sa kwarto mo, mag-impake ka ng mga gamit mo, at umalis ka muna sa bahay na to. Natigilan si Angela. Ano, pinapaalis mo ako? Dahil sa kanya. Pinapaalis kita dahil sa ginawa mo. Pagtatama ni Mark. Hindi ko kayang tumira sa iisang bubong kasama ang isang taong kayang manakit ng kapwa ng ganito. Isang taong walang puso. Dito na, tuluyang gumuho ang lahat para kay Angela. Ang galit niya ay napalitan ng desperasyon. Mark, please! I'm your wife, paano na tayo? Paano na si Mia? Dapat inisip mo, yan bago mo ginawa ang lahat ng ito, sagot ni Mark. Tumingin siya sa asawa na parang isang estranghero. Hindi ko alam kung paano na tayo, Angela. Sa totoo lang sa ngayon, hindi ko na alam kung sino ka pa. At pagkatapos ay ibinigay niya ang huling hatol, isang deklarasyon na nagpatigil sa mundo ni Angela. Oras na para mamili, Angela. Sabi ni Mark, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa bahay na ito, ang karahasan at pagmamalupit ay walang lugar. Kaya mamili ka, either magbago ka o umalis ka. But as for Leah, tumingin siya sa dalaga na nasa likuran niya. She is not going anywhere. She is staying under my protection. Naiwang nakatayo si Angela sa gitna ng sala. Ang luha ay tumutulo na mula sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluwensya, ang kanyang pamilya. Lahat ay gumuho dahil sa isang punit na uniforme at sa isang galit na hindi niya nakontrol. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang perpektong mundo ay tuluyan ng gumuho at siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga guho. Ang sumunod na 2 araw ay puno ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Angela ay nagkulong sa master's bedroom, lumalabas lamang para kumuha ng pagkain kapag sigurado siyang walang tao sa paligid. Si Mark ay natutulog sa guest room. Si Leah naman ay pilit na ginagawa ang kanyang mga tungkulin, ngunit palaging may takot sa bawat kilos, palaging nakikiramdam sa mga aninong gumagalaw. Ang jacket ni Mark ay isinuli niya malinis at maayos na nakatupi
Ngunit ang alaala ng proteksyon nito ay nanatili. Isang umaga, bumaba si Mark bihis na bihis para sa trabaho. Tinawag niya si Angela na nag-aatubiling lumabas mula sa kwarto. Ang mukha nito ay namumugto, walang makeup, at bakas, ang 2 gabing walang tulog. "Aalis ako?" Sabi ni Mark, ang boses ay formal at malamig. "May importante akong business trip sa Cebu. 2 araw ako doon." Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Angela. Ito na ba ang pagkakataon para mag-usap sila, para ayusin ang lahat? Ngunit ang sumunod na sinabi ni Mark ay dumurog sa pag-asang yon. "Bago ako umalis, gusto kong maging malinaw ang isang bagay." Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Angela. "Wag na wag mong gagalawin si Leah. Wag mo siyang kakausapin. Wag mo siyang sasaktan. Intindihin mo na parang hangin lang siya habang wala ako." Maliwanag. Ang utos ay parang isang sampal. Hindi ito isang pakiusap mula sa isang asawa, kundi isang babala mula sa isang estranghero. Tumangulang si Angela, hindi makapagsalita. "Good." Kinuha ni Mark ang kanyang maleta at naglakad papunta sa pinto. "Mag-isip-isip ka, Angela. Pag-isipan mo kung ano talaga ang mahalaga sa'yo." At tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Angela sa sala nakikinig sa papalayong tunog ng sasakyan ni Mark. Ang katahimikan na naiwan ay mas masakit pa. Ngunit habang tumatagal ang sakit ay napalitan ng isang pamilyar na damdamin galit. Iniwan niya ako. Pinili niya ang babaeng yon kaysa sa akin. Binigyan niya ako ng ultimatum sa sarili kong pamamahay. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na matalo. Kung ayaw siyang tulungan ni Mark, gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Kinahapunan habang si Mia ay nasa eskwela at si Manang Rosa ay namamalengke, tinawag ni Angela si Leah sa sala. Ang sala kung saan nangyari ang lahat. Si Leah ay pumasok na may mabigat na dibdib. Nakaupo si Angela sa sofa, kalmado, ngunit ang kalmaduhan niya ay mas nakakatakot. Sa center table sa kanyang harapan may nakapatong na isang makapal na brown envelope. "Maupo ka," utos ni Angela. Sumunod si Leah, umupo sa pinakadulong bahagi ng kabilang sofa, pinapanatili ang distansya. Kinuha ni Angela ang envelope at inihagis ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. "Buksan mo." Nag-aalangang binuksan ni Leah ang envelope. Ang laman nito ay pera. Makakapal na bundle ng tig-1,000 piso. Hindi niya alam kung magkano, ngunit sigurado siyang higit pa ito sa kailangan niya para sa operasyon ng kanyang ina. "Ano po ito, ma'am?" Tanong ni Leah, ang boses ay nanginginig. "Bayad." Simpleng sagot ni Angela. "Bayad para sa serbisyo mo at bayad para sa paglisan mo." Tumingin siya kay Leah, ang mga mata ay walang emosyon. "Kunin mo ang perang yan. Mag-impake ka ng mga gamit mo at umalis ka na sa bahay na to. Ngayon din, huwag ka nang magpapakita sa pamilya ko kailanman." Napatitig si Leah sa pera. Ang solusyon sa pinakamalaki niyang problema ay nasa harapan na niya. Isang salita lang, isang tango lang, at maililigtas na niya ang kanyang ina. Ang kailangan lang niyang gawin ay isuko ang kanyang dignidad. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang envelope sa gitna ng mesa. "Hindi po, ma'am." Nagulat si Angela. "Ano, nababaliw ka na ba? Alam kong kailangan mo ng pera. Alam kong may sakit ang nanay mo. Ito na yon. Kunin mo na." "Hindi ko po kailangan ng pera niyo," sabi ni Leah, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Angela nang diretso sa mga mata. Ang takot na dating nandoon ay napalitan ng isang tahimik na katatagan. "Hindi niyo po naiintindihan, ma'am." Patuloy ni Leah, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng damdamin. "Dumating ako dito na walang-wala. Handa akong tiisin ang lahat, ang pagod, ang puyat, ang hirap para sa pamilya ko. Pero may isang bagay akong daladala na hindi niyo kayang bilhin. Ang pagkatao ko." Tumayo si Leah. "Oo, katulong lang ako.
Pero hindi ibig sabihin noon na wala na akong karapatan. Hindi ibig sabihin noon na pwede nyo na lang akong tapak-tapakan. Ang pera, ma'am, nauubos. Ang mga mamahaling gamit na sisira. Pero ang dignidad, kapag nawala yan, mahirap nang ibalik. Natulala si Angela sa sinabi ni Leah. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Kaya salamat po sa alok niyo at pagtatapos ni Leah. Aalis po ako sa bahay na to. Pero hindi dahil sa pera niyo at hindi dahil sa utos niyo. Aalis ako dahil ayoko nang magtrabaho para sa isang taong hindi marunong rumespeto ng kapwa. Tumalikod na si Leah handa nang maglakad paalis. Ngunit bago pa siya makahakbang, bravo! Isang pamilyar na boses ang pumalakpak mula sa pintuan. Napalingon silang dalawa. Nakatayo doon si Mark. Hindi siya umalis. Hindi siya nagpunta ng Cebu. Ang lahat ay isang pagsubok, isang huling pagkakataon. Naglakad siya papasok, ang mukha ay isang pinaghalong lungkot, galit at paghanga. Lungkot para sa kanyang asawa, galit para sa panloloko nito, at paghanga para sa katatagan ni Leah. Mark! Yun lang ang lumabas sa bibig ni Angela, ang mukha ay namutla na parang papel. Nahuli siya. Muli. Hindi pinansin ni Mark si Angela. Dumiretso siya kay Leah. Narinig ko ang lahat, sabi niya. At tama ka sa lahat ng sinabi mo. Humarap siya sa kanyang asawa. Ang mukha ay puno ng pinal na desisyon. Tapos na, Angela, sinubukan kitang bigyan ng pagkakataon. Sinubukan kitang intindihin. Pero pinili mo pa rin ang pride at galit mo. Mark, please let me explain. Pagmamakaawa ni Angela, tumatayo na. Wala nang dapat ipaliwanag, putol ni Mark. You offered her money to leave. You tried to buy her off. That's the final straw. Tumingin siya sa paligid ng kanilang magandang sala na ngayon ay tila isang malamig na bilangguan. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan tungkol sa kasal natin, Angela. Pero sa ngayon, humarap siyang muli kay Leah, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Leah, pakiusap, huwag kang umalis. Hindi dahil sa amo mo ako, kundi dahil sa isang taong humahanga sa paninindigan mo. You don't deserve this. Please stay. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Si Angela talunan at walang masabi. Si Mark nag-aalok ng proteksyon at si Leah nasa gitna ng lahat. Hawak sa kanyang mga kamay ang kapangyarihang magdesisyon, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng pamilyang nasa bingit ng pagkasira. Ang kanyang sagot ang magdidikta kung ano ang mangyayari sa kanilang lahat. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa labas ng malaking gusali ng unibersidad ay mainit, ngunit para kay Leah ito ay hangin ng kalayaan. Nakatayo siya sa harap ng malawak na tarangkahan ng eskwelahan, suot ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Wala na ang kulay abong uniforme. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa kanyang likod ay nakasukbit ang isang bag na puno ng mga libro at pangarap. Ito ang kanyang unang araw sa kolehiyo muli. Ang mga nagdaang buwan ay parang isang panaginip. Pagkatapos ng huling komprontasyon sa sala, maraming bagay ang nagbago. Tinanggap ni Leah ang alok ni Mark na manatili, ngunit sa isang kondisyon. Magtatrabaho pa rin siya para bayaran ang perang ipapahiram nito para sa operasyon ng kanyang ina. Pumayag si Mark, ngunit gumawa rin siya ng sariling kasunduan. Itinayo niya ang De Villa Educational Grant, isang maliit na scholarship fund para sa mga deserving na estudyante, at si Leah dahil sa kanyang mga grado noon sa kolehiyo at sa ipinakita nitong katatagan, ang naging unang benepisyaryo nito. Hindi ito limos, sabi ni Mark, kundi isang investment sa isang taong may potensyal. Ipinasok din niya ang ina ni Leah sa isa sa pinakamagagaling na ospital sa Maynila, kung saan ito ay matagumpay na naoperahan. Si Angela naman, matapos ang gabing iyon ay umalis ng bahay at tumuloy sa kanyang ina. Ngunit ang 2 linggong pag-iisa at pag-iisip malayo sa karangyaan at impluwensya ng kanyang mga kaibigan ang nagbigay daan sa isang masakit
Ngunit kinakailangang pagbabago. Sa tulong ng walang sawang pakiusap ni Mark at sa takot na tuluyang mawala ang kanyang pamilya, pumayag siyang sumailalim sa professional counseling. Ang proseso ay mabagal at mahirap. Isang araw, sa isang session, umiyak si Angela habang inaamin ang kanyang mga pinakamalalim na takot. Ang takot na hindi siya sapat, ang takot na iiwan siya ni Mark, ang takot na hindi siya tunay na kabilang sa mundong ginagalawan niya. Unti-unti nagsimula siyang maintindihan na ang galit niya kay Leah ay hindi naman talaga tungkol kay Leah, kundi salamin lamang ng galit niya sa sarili niyang mga pagkukulang. Isang maikling flashback ang gumuhit sa isip ni Leah. Nasa sala sila. Ang huling araw ni Leah sa mansyon bilang isang kasambahay, katabi niya ang kanyang mga maleta. Bumaba si Angela mula sa hagdan. Payat ito at may bakas pa rin ng kalungkutan sa mga mata, ngunit wala na ang dating talim. Naglakad ito palapit sa kanya. Leah, sabi ni Angela, ang boses ay mahina at medyo garalgal. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Ang mga salitang sorry ay hindi sapat para burahin ang lahat ng sakit na naidulot ko. Pero gusto ko lang sabihin na pinagsisisihan ko. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Angela. Sana balang araw mapatawad mo ako at sana maging masaya ka. Hindi sumagot si Leah, ngunit sa kanyang mga mata isang tahimik na pag-unawa ang ipinakita niya. Tumangulang siya bago binitbit ang kanyang mga gamit at lumabas ng pinto sa huling pagkakataon. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ang pag-unawa ay isang magandang simula. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng unibersidad, naramdaman ni Leah ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Mia. Binuksan niya ito. Isang larawan. Nasa larawan si Mia nakangiti ng malapad at sa magkabilang gilid niya ay sina Mark at Angela. Nakaupo sila sa isang restaurant. Ang ngiti ni Angela ay bahagyang pilit pa at may kaunting distansya pa rin sa pagitan nila ni Mark, ngunit magkasama sila. Isang pamilya na unti-unting binubuo muli ang kanilang mga nasirang pader. Sa ilalim ng larawan ay may text. Ate Leah, we're celebrating Mommy's first day as a volunteer sa charity. We miss you, galingan mo sa school. Isang tunay at malawak na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leah. Itinago niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Hindi siya isang biktima na iniligtas. Siya ay isang mandirigma na lumaban. Ang kanyang kwento sa mansyon ng mga De Villa ay tapos na. Ngunit ang tunay niyang kwento, ang kwento ni Leah ang magiging guro, ay ngayon pa lamang nagsisimula. Huminga siya ng malalim nilanghap ang hangin ng bagong simula. Tumingala siya sa asul na langit at sa kanyang isipan naririnig niya ang boses ng kanyang ina, malakas at malusog na ngayon. Anak, taas noo. Oo, taas noo. Dahil ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa salapi o sa karangyaan ng isang tahanan. Ito ay nasusukat sa tapang na tumayo para sa tama, sa lakas na bumangon mula sa pagkakadapa at sa dignidad na hinding-hindi kayang punitin o bilhin ni numan. At buong tapang na humakbang si Leah, papasok sa tarangkahan bawat hakbang ay isang patunay ng kanyang tagumpay, handa ng harapin ang bukas na naghihintay, isang bukas na siya mismo ang humulma. Ang bukang liwayway ay dumating na.